Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, opisyal na nga natapos ang pangarap ng Pilipinas na makapasok sa Olympics ang ating basketball team matapos sa matalo sa Brazil sa score na 71-60. Matapos na nga na mag-average tayo ng 91.5 points per game at 22.5 points per quarter, ang Gilas nga ay nalimit lamang sa 60 points at 6 points sa third quarter. Napakagandang adjustment nga ang ginawa ni Ako Petrovic. Pinahirapan niya nga si Justin Brownlee at matapos na hindi maging epektibo sa pop ni Caboclo, hard roll nga to the basket ang ginagawa niya sa buong second half at pumasag nga ito sa ating depensa. Kudos nga sa ating short-handed Gilas sa matinding laban na pinakita at kudos din sa Brazil. A win is a win. Sa post-game interview ay sinabi nga ni Coach Tim Cone na ayaw niyang gamitin itong rason subalit malaking kawalan nga daw si Kai Sotto. Dahil nga daw sa injury na ito ay nawala ang kanilang lalim sa frontcourt na naging dahilan ng pagkakapagod ni Junmar Fajardo. Pinagtutulungan nga daw si Abay nila Caboclo at na-overplay nila ito sa pagkakawala ni Kai Sotto. Well, totoo nga mga kaibigan na malaking kawalan talaga si Kai sa ating national team, lalo na grabe nga gumamit ng pick and roll ang team ng Brazil. Nadali nga tayo sa mga offensive rebounds, ganun pa man kudos nga sa Brazil, matinding adjustments ang kanilang pinakita at na-shutdown nila ang ating triangle offense. Hindi nga nagsinungaling ang coach nila nang sabihin niya na na-scout na niya ang ating opensa. Ganun pa man ay positive pa din nga si Coach Tim Cone at umaasa siya na mapanatili ang lineup sa susunod na 3 o 4 na taon hanggang sa susunod na World Cup upang mas gumanda nga daw ang ating chemistry. Subalit ngayon nga daw ay alam na natin na kaya nating sumabay. Ang next step nga daw ay kung paano natin makukuha ang mga panalo at hindi lang dumikit at sumabay sa mga games. So ayun nga po mga kaibigan ang pahayag ni Coach Tim Cone. Muli ang pinakita ni Ako Petrovic na isa siya sa mga pinakamagaling na coach sa basketball kahit na wala ang kanilang isa sa mga main option sa opensa na si Raul Neto. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Klay Thompson naman ay nag-post na nga sa kanyang official Instagram account ng kanyang paalam sa mga fans ng Warriors at sa organization na ito. Hindi nga daw sapat ang mga salita upang maipahiwatig ang kanyang nararamdaman sa Bay Area. Mula nga daw sa kanyang puso ay maraming salamat sa mga pinakamagandang oras ng kanyang buhay. Malaking karangalan umano ang suotin ng Warriors jersey from day one. Gusto niya lang nga daw na gawin ng kanyang best upang makapagdala ng madaming championship sa organization na ito. Ngunit hindi nga daw ang mga singsing ang best part bagkus ang friendship na nabuo niya na tatagal pang habang buhay. Nagpapasalamat umano ang kanyang pamilya sa organization ng Warriors at huwag nga daw malungkot na tapos na. Bagkus maging masaya dahil nangyari ito. Until we meet again nga daw mga kaibigan. So ayan nga po mga kaibigan ang pahayag ng 4-time NBA champion and one of the greatest shooters of all time Klay Thompson sa kanyang farewell post sa team na nag-draft sa kanya. Si Klay ay maglalaro na para sa reigning West Champions Dallas Mavericks kung saan inaasahan na isa siya sa magiging key piece sa daan pabalik sa NBA Finals ng team na ito. Siya ay expected na maging starter kasama sila Kyrie Irving, Luka Doncic, PJ Washington at Derek Lively II. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?